Ngayon, kung gusto mo yan, isend ng sabay-sabay, isang buong quarter kay Cervantes Ed Zuckerberg. Kiklik mo yung email 2307, tapos makikita mo na dyan, ipapadala niya na yung 2307 sa email ni Cervantes Ed Zuckerberg. Sino po sa inyo yung nagkakaltas sa mga pinaparentahan nila o nirerentahan nila or mga binabayaran nilang suppliers? Question, kinaltasan natin, ano ba yung mga ginagawa natin? Nag-e-encode tayo ng data dun sa alpha list data entry ni BIR. Nag-e-encode tayo dito ng data. Tapos QAP. Tapos 1601 EQ. Tapos maglalagay tayo ng transaction dito isa-isa. Pag na-encode na natin, magja-generate pa tayo ng 2307 per transaction para magkaroon tayo nitong 2307 na ibibigay mo kay, let's say kay lessor. Tapos ano pang gagawin mo? Yan 2307, ipapadala mo pa yan kay lessor. It's either sa email or physical copy. Tapos ano pa? Magku-QAP ka pa every quarter. Pero lahat yan i-skip natin. Mag-e-encode ka lang ng transaction dito sa QAP system. Tapos pupunta ka na dito sa QAP control panel. Let's say quarter 1. I-check natin lahat. QAP, i-refresh lang natin yung tracker. Lalabas na lahat ng mga transactions mo na meron kang payee na mayroong withholding tax. Pili ka lang ng isa dyan. For example, itong Cervantes Ed Zuckerberg. Refresh mo lang ulit yung QAP. Lalabas na lahat ng transaction mo kay Cervantes Ed Zuckerberg na subject to withholding tax. Makikita mo na rin, uy, hindi ko pa pala na-email tong 2307 kay Cervantes Ed yung month ng February. Hindi ko pa pala nasasend yung month ng January sa kanya. Hindi ko pa pala nasasend yung month ng March. Kasi may guide ka dito. Ngayon, kung gusto mo yan, isend ng sabay-sabay, isang buong quarter kay Cervantes Ed Zuckerberg. Ang gagawin mo lang dito sa tool, kiklik mo yung email 2307, so click mo lang no, yes, tapos makikita mo na dyan, ipapadala niya na yung 2307 sa email ni Cervantes Ed Zuckerberg.